Gandang gabi po sa inyong lahat. Ito naman may masigabong palakpakan sa mga kapalpakan. Ang unang palpak na nakita natin dito ay, as expected, kahit sino man na tanongin mo, ay lalabas po na walang kwenta itong magiging investigasyon ng House of Representatives dito po sa flood control projects. Bakit po? Kasi karamihan po na congressman na mag-iimbestiga ay may connection. Lahat po sila may connection sa flood control na mga anomalya. Yan po ang naging problema. So bago ang lahat, no? Atin mo na magbibigay lang ko ng pasakalyo mo na o sa ngayon po ay araw ng ano ba ngayon? Pizza 2. Ngayon po ay Pizza 2. Ngayon po ay dapat in bank day ng Supreme Court. Sa mga abogado na nakakaalam, importante po ang Martes. Ang Martes po kasi ay araw ng en bank ng Supreme Court na kung saan pag ikaw may pinapile doon sa Supreme Court, yun po ang iyong habulin. So, Reyes, magandang gabi po. May babasahin lamang ako dito na medyo interesting din ang notes, no? This is coming from Attorney Abad. Tinetext niya sa akin. Sabi niya, paano ba mga magnanakaw dito sa Peking government? Peking government ang tawag sa pamahalaan natin sa ngayon. Nabulok, headed by BBM. Idiot, kunwari na tao. So, di yan nagpapatawag ng politiko. Drama lang yan, lahat. Basta kung si Vice President ang Pangulo, wala ganito mangyari. Tama o mali, si Corny hearing na kupal na Senado ng mga loko-loko. Paano ba mga magnanakaw? Magnanakaw dito. Okay? Paano ba magnakaw dito? Peking government ng bulok. Yun, inuulit niya lang. So many people tend to agree with this observation. Basahin ko lang yung nag-text ang aking uncle, no? Hello, uncle. Makinig ka lang muna dyan sa Digos. Pigado pa, mangita pa ko kwarta. So, anyway, naniningil na ang RCBC sa akin. Sige. Si Attorney Manny Topacio, ang aking abogado, gwapo. Ang lahing Espanyol. Hindi naman to si ibang Topacio to kasi Perdi Topacio. Ngayon, ang ating problema sa ngayon. Mamaya, unahan ko na kayo. Manood ka pagkatapos ko ng vlog na to. Manood po kayo. Ang aking ibibira. Ang matinding considered political kasi strata of the government. Ang turmoil. Ang grabing mga unrest. You call it unrest. Ayoko mangyari sa Pilipinas. Pero nangyayari po ngayon sa Indonesia. Will you believe it or not? Ang pinag-umpisahan ng gulo, sinunog po yung kongreso na building ng Indonesia. Believe it or not, nagagaling ang issue sa mga Grab drivers doon. Ganon katindi na po ang problema mamaya i-explain ko kung bakit. Pero ito muna, nakikita ko similarity. Ang una na turmoil nang galing siguro 2 weeks ago or 3 weeks ago nagsimula sa Malaysia. Ang issue naman doon, katarungan. Na kung saan yung isang batang matalino, babae, kinaingitan ng kanyang mga kaklase sa St. Elizabeth School doon sa Malaysia, ay sinilid ng mga kaklase niya doon sa washing machine, namatay. Ngayon, ang mga estudyante na mga nagsilid, mga bully, ay mga anak din ng mga mayayaman sa Malaysia. At ang pinatay nila mayaman din, anak mayaman. Nagkaroon ng nung inilibing yung bata. Parang people power na nangyari. Ito na ba ngayon? Sinundan 2 weeks later. Sinundan naman ng Grab driver na
pinatay, sinagasaan ng armored car ng mga pulis na nagresponde sa rally dun sa Indonesia. Patay yung Grab driver. Yung motor niya, patay. Ang lahat pati Grab driver doon, pareho sa Grab driver dito sa Pilipinas na naka-green din. At nagrally, mga dami-dami mga motor, nagrarally sila. Pero bago yan, nagrally sila muna, silent, parang protesta na hindi magulo. Nagprotesta lamang ang karamihan mga Grab drivers doon sa iba pang mga motor hailing, mga app doon. Kasi marami na rin app doon, hindi lang Grab. Nagprotesta sila. Ang protesta nila po ay bakit nagpasa ng batas ang mga congressman nila na bigyan ang bawat isa sa kanila ng allowance monthly na $3,000. $3,000 ang equivalent halaga. Tapos, binabanggit ko ito kasi mamaya ibablog ko patungkol dito sa Indonesia. At ihahambing natin sa Pilipinas. Ayaw ko po mangyari sa Pilipinas. Ito na ngayon nangyari ang flood control problem natin. Nakikita ko po ito na isang flashpoint o isang sleeping volcano, itong issue ng flood control. At darating pa naman ang La Nina, ay Diyos ko, nagdadarasal ako. Kasi bakit? Alam niyo naman pag La Nina, sobrang baha. At dito na ngayon, mabubuka ang lahat ng mga flood control projects na walang kwenta. At makikita nyo ngayon, lalo mag-iinit ng tao. Sa ngayon, ang mga tao po, sa ngayon, marami pa po, nakakuan pa rin, nagtitimpi pa rin po. So, ito po ay hindi pa umabot sa kasugdulan kagaya nung init ng tao sa panahon nung hindi binuto ng 11 senador na huwag buksan ng envelope ng Jose Velarde envelope doon sa loob ng box. Kasing mas mataas ang emosyon ng tao sa panahon nung huhulihin ni Marcos doon si Gringo Honasan at saka si Ramos at saka sumali si Enrile sa kanila. People power yun. People power to panahon ni Erap. Ito, sa ngayon, napipintong tayo sa Diyos, sa tingin ko medyo malayo pa, pero ito na po yung ingredient na nakikita ko na magpapabago sa mukha ng Pilipinas. Ito pong nangyayari sa ngayon sa flood control project. Isa po ito, nakikita ko na isa tong mitsa na parang kandila pa lang, kasisindi pa lang. Nakita natin ang lahat ng mga congressman natin. Amil Muti Talib, Insala. Sana gayahin natin ang Indonesia. Sobra ng mga kawatan, best regards from issue. Marami. Happy anniversary sa mga MSU1s kahapon, Okay. Tapos, ito na ngayon, nagugulat ako sa mga protester sa Indonesia. Puro mga Grab drivers, mga motorcycles. Matatapang sila. At tingnan natin ano mangyari. Si President Pububu ay medyo delikado. Hindi niya kaya yung ginawa nung pinangayakuan niya, sinundan niya presidente. Sino ba? Juwo Yuk, nakalimutan. Ang hirap i-pronounce sa mga pangalan nila. So, ngayon, binabanggit ko yun kasi mamaya magbablog ako full para sa tungkol sa Indonesia at ihambing natin sa Pilipinas. Sa Pilipinas naman sa ngayon, alam natin lahat mo naghihirap. Pero ang karamihan sa lahat ng mga Pinoy ay matiisin. Alam mo naman, matindi talagang yung flood control projects na ito. Ang pinag-umpisa nitong flood control projects po, sa panahon, unahan natin sa panahon kahit sa panahon ni Gloria, may mga flood control projects pero hindi kasing tindi ang tingin ng mga congressman noon. Panahon ni Noynoy, meron na yung flood control projects at hindi na rin matindi. Ang pinakamatinding sakuna na sa panahon ni Noynoy ay yung Yolanda. So, yung Yolanda, pagkatapos noon, pumasok ang panahon ni Duterte. Sa panahon ni Duterte, pinakaunang project niya, kung hindi ko magkamali, ay nasa $50 billion. 15 billion pesos pala. Flood control projects. Tapos, 75, ganoon lang. Tapos, ang last na project niya, na flood control, noong 2022, bago siya umalis, ay 128 billion lamang. Nang pumasok na, panahon na ni BBM,
Yung 128 niya naging 250 billion on the average. Doble. Ibig sabihin, doble. Dinoble ni BBM yung flood control projects. Bakit? Dito na ngayon pumasok ang interest ng mga congressmen sa flood control. Dati walang may gusto sa flood control. Ang dating interest ng congressmen sa mga kalsada na kulang ang simento. Kahit saan ka pupunta na kalsada, mula Apare, mula Batanes papunta sa Tawi-Tawi. Ganon pong interest ng mga congressman noon. Ngayon, ang interest ng congressman ay flood control. So, sa flood control, at ang isa pang point of interest nila ay yung ayuda na AKAP, AIX at MAIP. Sa MAIP at AIX at AKAP, nagtataka ka. Ang tanong ko napakalaki na ang tanging makasagot labang ito ng mga congressman natin. Sa tingin ko nga si Congressman Sia Adyong Alonto, namimili daw yan hanggang 20,000 kada boto. Yan, balita ko lang hindi ko naman sinasabi si Congressman Sia kung totoo yun o hindi Pero yan daw, kaya nanalo doon sa Lanao del Sur, gano'n daw kalaki budget mo kasi bata ka ni Romualdez. Pumirma ka nga sa impeachment kay Sara kapalit ng flood control projects, kapalit ng AEC, AKAP, at saka MAIP. Lahat nun, ang mga MAIP, yun ang mga tinatawag na GL. Anong GL? Yan ang guarantee letter na skandal. Lahat ng mga sa distrito mo, halimbawa, pag-usapan na natin si Sia Alonto, lahat ng mga Maranao, nalalapit sa kanya, hingi ng tulong. Basta kung ospital, bigyan na, guarantee letter dito, guarantee letter doon. May pundo yan. So, kung gano'n ang sitwasyon, paano na lang ang magiging kalaban ni Sia Alonto sa pagka-congressman? May panalo ba siya? Wala. Paano ka mananalo? Congressman ang kalaban mo, gano'n. Tapos diyan, anyway, sinasample ko lang si Sia Alonto. Kasi pareho naman sila lahat na congressman sa buong Pilipinas. Basta kakampi ka ni Romualdez. Ang utak na niya ay sila rin lang nag-utak niyan. May utak sa lahat ito, pinakamalaking kuha niyan si Tingog Party List. Si Romualdez. Akalain mo ba, ang sinusumiti nung huli ni Romualdez noong 2025 budget, ang sinumiti, ang inaprubahan ng National Expenditure Program ng Department of Budget and Management ay 16 billion lamang para sa House of Representatives. Mantakin mo dinagdagan ni Tamba yan sa insertion sa GAA doon sa Bicameral Conference Committee. Dinagdagan niya 17 billion. So ang nangyari, ang budget ng House of Representatives naging 33 billion. Doon nakabaon ngayon ang dami-daming mga bilyonis na mga confidential fund ni Tambaluslos. Tapos nakatutok, gumawa sila ng magic, diskarte. Mga bata niya, si Adlo Alonto, si Paulo Ortega, si Paduano, si Abante, si Joel Chua, marami pang iba, mga bata ni Tambaluslos. Gumagawa sila ng kwento na pinapalabas nila yung 125 million na confidential fund ay binubulsa ni Sara. Pero hindi nila pinag-usapan ang mga bulsa nila. Ganon po yun. So, yan yun ang mga ginadidiskarte nila kasi ang gusto ni Tambaluslos ay magiging presidente sa 2028. So, ito ngayon ang katuwang niya si Saldico. Si Saldico naman, ang diskarte niya, dito sa ngayon, siya ang arkitekto kung paano ididiskarte mga flood control. Kaya pag-usapan natin ang flood control. So, ngayon, ng 2025, umabot na sa kasuktulan. Sa sobrang pagmamadali nila, nilagay nila mga flood control project, siningit-singit nila. Kaya ang nangyari po, kung kayo po ay attorney or engineer na nakikinig sa akin ngayon, alam mo naman na walang project na proposal na mailatag sa mesa kung hindi pa yan na disenyo ng engineer ang proyekto. Ngayon, pag-usapan natin, karamihan na paborito nila na flood control project ay dredging, yung tatanggalan mo ng mga buhangin at bato, yung ilog para lumuwag. At ang iba, mahilig ngayon siya sa revetment, yung pampang ng ilog,
Mabuti na lang sa Agus River. Hindi ko pa nakita na, hindi ko lang alam matagal na ko hindi nakabalik sa MSU, Marawi. Ang Agus River kung nalagyan din ng revetment, hindi ko alam. Si Amil Muti, dali, may nadadaanan mo ba yan mula sa Balue hanggang sa Marawi? Hindi ko alam kung ang Agus River ay malaking ilog yan galing lumalabas na tubig galing sa Lanao Lake. At yan po ang nagbibigay ng kuryente sa Agus Electric Power Systems. Ang pinakahuling power system ay Agus 7 doon sa Maria Cristina Falls. Yung pinakamalaking power plant. So, hindi ko alam kung may improvement ba dyan. Okay, so, ganun ang sistema nila noon. Lagyan nila ng mahilig sila ngayon sa revetment. Ang revetment tinatawag yung nilagay ng mga simento sa pampang. Nakita mo sa pampang, ang purpose niya ay kung sa panahon na uulan, tataas ang tubig, kahit angat ang tubig, ay mahaharangan ngayon ng tinatag ng revetment. Yung sa pampang nagtatabon. At kung tataas man ang tubig, haharangan ngayon, parang dam siya. Hindi siya magigiba. Tapos hanggat sa aabot sa dagat ng tubig, bababa na naman tubig, hindi ngayon babahain ang mga bahay-bahayan sa gilid at ang ating mga palayan, ang ating mga taniman ay hindi mababaha. Yan po ang kaisipan, yan po ang katwiran kung bakit naglalagay sila ng flood control projects. Ang problema ko lang, walang masama sa flood control projects. Isipin mo lang kada dam. Gagawa ka ng, doon kasi nag-aral ako sa MSU Engineering. Nakikita ko lagi yan. Pag umuwi ako, pumunta magbakasyon ako sa Iligan, uwi ako, nakikita ko yun ng mga dam. Ang dams, tapos sa engineering pa design namin, nagdidisenyo kami ng dam na hindi siya dapat matumba ng tubig. Na kahit tataas pa ang tubig, angat mag-overflow pang tubig, hindi kayang tumbahin. Ganon din dapat ang prinsipyo sa likod kung maglalagay ka ng revetment sa mga pampang ng ilog para hindi tatalon ang tubig sa mga kabahayan sa labas. Kundi ang tubig ay angat lang, pag maubos na papunta sa dagat, ay bababa na siya. Ganon sana yung kaisipan ng revetment. Ang problema, pag makita mo sample sa pinakamatindi na sample ay sa Oriental Mindoro. Occidental, hindi natin nakita, pero ganun din kasimple. Sa ibang lugar, kahit nga sa lugar sa Leyte kay Richard Gomez, tinitira pa siya ng mayor na Matagom. Kasi yung may wall siya, natumba rin ng tubig. Lalo sa Batangas, First District, natutumba rin. Lahat ng ginawa, in short, lahat po, walang magaling na ginawa nila. Tapos, ang nakakapagtataka dito na sinalansan, napakaraming projects na imaginein mo, Amil, ang length ng ilog, ang haba. Kilometro yan. Ang tanong, bakit ginawa mo chap-chap, niliit-liit mo? Ginawa mo tag 100 million para isa-isa may i-award ang kontrata. In other words, nagbidding kayo sabay-sabay, hinisa-isa. So, ganon ang ginawa. Ngayon, ang problema nila, nakita natin, na-discover nabisto na sila ni Saldico, kasi dating kontraktor siya, so kabisado niya. Ang ginawa niya, kung anong design sa Lanao na ilog, ganon din ang design ang ginawa niya sa Oriental Mindoro. Sa lahat ng lugar, iisang design. Alam mo naman, kada ilog, iba-iba ang lupa. Kung mag-design nyo kami kung talagang totoo ka sa pagka-inhinyero, mayroon pa kami, Amil, ng tinatawag na soil analysis. Pinag-aralan namin sa MSU yan. Kailangan bago ka magdisenyo ng pundasyon, may soil analysis ka para malaman mo anong klaseng lupa ang papatungan mo. So, ibig sabihin, may ilog na malambot at may ilog na matibay ang ilalim. Ibig lang sabihin yan, hindi mo pwede gamitin ang design sa Oriental Mindoro ay gagamitin mo sa design sa Bulacan at gagamitin mo design doon sa Lanao o sa Surigao o sa Davao o kung saan-saan. Magkaiba kada ilog, magkaiba-iba po ang may tinatawag na unique characteristics ang bawat ilog.
Makikita mo yan, ang pangpang, halos pare-pareho kasi mga buhangin. Iluluwa ng tubig ang mga buhangin. Aangat lang yan. Noong araw na wala pa, hindi pa uso mga revetment, hinahayaan na lang yung mga ilog na kumapuno panahon ng malakas ang ulan. Dadaloy. Kung hindi mo lalagyan, hayaan mo lang, maubos din yan, pupunta din yan sa dagat. Pero sa ngayon, dahil naisipan ninyo, ay kailangan natin ang mga palayan natin na sa katabi ng ilog, maprotektahan. Hindi kasi ang palay, pag tinanim mo, pag hindi pa makaharvest yan, pag binaha yan, naku, sayang, hindi na makaharvest ng lahat yan. Ganon po ang kaisipan dyan. Ang problema, ang disenyo na binuo ng mga engineer dito sa, halimbawa sa Mindoro, mga ilog sa Mindoro, marami kasing ilog sa Mindoro eh. Dadalhin nila yung disenyo yan, parang ginagawa nila na standard, meron kang i-length nila by 100 meters. 100 meters ang length. Oh, every 100 meters, i-award mo ngayon. Tapos kung 100 meters, kung magkano may cost per million, per meter width. Kung 100 million, parang 1 million ang isang width pababa. Ganun ang gastos niya. Ang mga ilog pa naman doon kagaya sa Davao River, mga 200 meters. Makikita nyo ba? Napakaganda ng revetment project ni Pulong Duterte. Wala, hindi nasira. At napakaganda pa ng ginawan pa ng pasyalan sa gilid. Ang tawag dyan esplanade. May mga plantita pa. Kulay pula pa, ang brick ang sahig. So mapasyalan mo talaga, pwede kayo tao doon mag-jogging. Ganun ang kaisipan ng revetment, tapos may esplanade sa gilid. Hanggang ngayon, na nakita ni ba ninyo, hindi pa nasira. Ba't yung sa Mindoro, tatayo ka labang, sira na kagad. Just because yung construction method ay hindi nasunod. Kahit sabihin sa ako bilang engineer, ang standard na naman, pwede naman gawing standard ang revetment. Tapos, kailangan magdisenyo ako, lalagyan ko ng bakal yan. Ay, hindi ako papayag na walang bakal yan. Kasi ang function po ng konkrito, ang konkrito po ay malakas panlaban sa mga pressure force. Pag pinressure mo ang konkrito, hindi mo ma-pressure yan. May limit yan. Mataas na force ang kailangan mo para mo ma-break ang compressive strength ng isang konkrito. Pero ang konkrito, kahit gano'ng kakapal, pag inuunat mo o binabanat mo, walang lakas laban sa pagbabanat. Kaya nga, imaginin mo yung simento. Simento ganito. Yan, cellphone ko. Bilang simento. Simento siya, papasok ang gulong ng truck dito. Kung walang bakal sa ilalim, pagtapak na mabigat na gulong ng truck, kahit badatan ng truck pag ganon, ay hindi masisira ang simento dahil may bakal kumukontra. Kaya ang buhay ng simento ay nasa reinforcement steels na gagamitin. So ngayon, dami ko nakitang buhos-buhos nila dyan sa naglilipanan sa internet na nagbubuhos sila ng revetment, walang bakal. May ibang may bakal, 6 mm. Ano ba 6 mm? 6 mm, mas manipis pa ito sa bullpen. Ang debitro, itong bullpen to mga 8 mm pa ito eh. So dapat malang gumamit sila mga 16 mm. 16 mm na kapal ng bilog ng bakal, mga 2 bullpen. Dapat gano'n na ginagamit nila. Ngayon, kung makita mo, nauka, sayang. Gastos. Ngayon, ang dami yun. Dinamihan nila. Alam mo, ito, yung pinsan ko, si Sandro Capid Catalonia, barangay kapitan. Mayad nga gabi sa Kabuling, kag sa tanan ng mga taga-South Cotabato, no? Ang problema natin dito ay ganito, engineer po ako. Amil Mutib, engineer ako. Nung nangungontrata pa ako, hirap na ako mag-manage ng isang private contract lang ngayon sa akin. Papatay ako ng bahay, mga 2 stories. Dito sa Metro Manila. Hirap ako mag-supervise na
ang problemahin ko, maghanap ako, magkukumpit ako kung saan ako makakuha ng mga materialis na pinakamura. Tapos nakipag-usap ako sa mga hardware supplier. Nakipag-usap ako na pwede ako makakuha ng 90-day credit. Sisugal ko yung sarili ko. Ang kausap ko naman na may-ari ng papatayo ng bahay ay nag-umaasa na ako sa kanya, yung check-in binayad sa akin ay gugod. So, progressive billing yan, unti-unti hanggat mabuo. So, pangalawang problema ko, kailangan ko i-supervise ang tao ko. Noon, kasama ko pang tatay ko kasi ang tatay ko magaling na foreman. So, iniwan ko siya sa construction site ang tatay ko. Siya ngayon ang nag-supervise ng mga tao. Ganon. Ibig sabihin, kinikwento ko lang ito, napakahirap i-manage ang isang construction project lamang. Nagtataka ko, Amil, Pagre, mga pakat ko, nagtataka ako, si Sara Diskaya may 491 projects. Hindi pa siya engineer. Nagtataka ako, paano niya ma-manage ang lahat ng construction ng contract sa 200 at 491? Puro lahat, pupunta ka pa sa probinsya. Pupunta ka sa probinsya sa Mindoro. Pupunta ka sa kung saan lugar. Paano mo mamanage? Tapos may project ka pa sa Mindanao. Ang system pa rito, example lang natin si Sunwest ni Saldico, na congressman na may contractor pa. Sa Sunwest lang, meron siyang project sa Bicol, meron project sa Mindanao, may project siya sa siyam na project niya doon sa Oriental Mindoro, at siyam niya, sa 6 dyan na project niya ay gumuho sa Oriental Mindoro. Ang tanong ko, paano mo ma-supervise lahat yan? May siguro mo na magagawa. Isa nga lang, hirap na hirap ako. So, dito pala pumasok, na-reveal po sa hearing, ang ginagawa nila, kinukuha nila sila na nanalo ng project. Tapos, nirerentahan pala sa kanila yung kanilang lisensya. At kagaya sa Misamis Occidental, si Henry Sevilla Uaminal, na ang congressman pa siya noon, inupahan niya, nagbayad siya sa Alpha and Omega kay Sara Diskaya para gamitin ang construction firm ni Sara Diskaya na kunwari, ito yung nakakuha ng kontrata sa Barangay Laman sa Ozami City. Yan pala, proyekto pala yun. Akala, saan ka ba naman makakita? The project of Alpha and Omega, Construction and Development. Pero, yung mga ekwipo na gumagalaw, nagdidemolish ng mga bahay, ay may pangalan HSO Construction. Anong ibig sabihin HSO? Henry Sevilla Uaminal Construction. Si HSO po ay isa lamang sa small samples sa buong Pilipinas. Ang isa pang small sample na congressman noon si Henry Sevilla Uaminal. Siya ng contractor, bilang congressman, mayroon ka ng porsyento. Ngayon, siluso ka masyado, yung kita sa construction, gusto mo hindi mapunta sa contractor, kunin mo pa. Ngayon, gagamit ka ngayon ng pangalan ng lisensya ng ibang tao. Magbabayad ka lang doon, 1 million. So ngayon, patakbuhin mo. Ang system dito, siya pang supplier. Tapos kukuha si Sevilla Uaminal ng mga buhangin at saka mga bato doon sa ilog. Hindi pa nagpapaalam sa probinsya ng quarry permit. At walang paalam-paalam sa Department of the Environment and Natural Resources. Diya sa Pampanga, meron din kayo dyan. Yung pinaka-big time nyo dyan, si Aurelio Dong Gonzales. Di bakit hindi nyo ipapatawag ito? Total, hindi na siya congressman sa ngayon. Hinarangan ninyo kanina, si Elizalde Co, kasi si Elizalde Co po ang nakakaalam ng lahat. Lahat po na kontraktor na barkada at congressman na barkada ni Tambaloslos at saka ni Elizalde Co, sila lamang po ang may nilalagyan ng mga proyekto. Na mga, kung walang baha sa inyong lugar, ang proyekto yung bibigay sa iyo multi-purpose building. Mga 2-story na multi-purpose building. Ang standard yan na design niya, 19 million.
Nagtataka ka? Paano mangyayari yan? Ba't inaprubahan ng Kongreso? 96,500,000 ang cost ng project sa Mindoro. Bakit? 96,500,000. Ang dami-dami, pareho-pareho ang amount. Akala ko ba, Amil, kung mag-bidding, bigayan ng iba-ibang presyo yan pa kung sino man nanalo. Pero bakit 96,500 ang lahat ng presyo? Ibig sabihin walang bidding nangyari. So, iyan po ang kung saan ang arkitekto dyan po ay si Saldico. So, kanina, nagalit nata si Congressman Toby Chanco. May kasama si Congressman Edgay Erisi na bagong congressman naman ang nagbalik lang galing sa Caloocan City. At kasama niya si Congressman Uwab na galing sa Davao City. Nag-motion sila, kasama niya si Congressman Mark Santos ng Las Piñas City na tumalo kay Cynthia Villar sa Las Piñas. Nakalain mo yung muso na hinarangan ni si Janet Garin ng Iloilo, tsaka ni Abante ng Manila 6th District na hindi man lang nanalo. Pinanalo lang ng Comelec. Ganon ang pangyayari sa ating bansa, ladies and gentlemen. O isi-share ko sa inyo yung debate kanina. Nakakalunos. Isi-share ko sa inyo. Ito lang makikita nyo ng mukha ng korupsyon sa atin. Ngayon mamaya, after this, ipipicture ko po yung Indonesia unrest. Kumbaga, ang title nitong video na to is, I have the floor! I have the floor! Sumisigaw si Congressman Chanco kasi gusto siyang barahin. Sabi, I have the floor! I have the floor! Bakit I have the floor? Kasi gusto niya ipatugtugin sa TV, sa PowerPoint presentation, ang video, ang USB na hawak niya. May video doon ang lahat ng ebidensya laban kay Saldico. Hinarangan. So hanggang natapos na lang ang hearing, naka-George sila. Ito gusto ko sana, ano kaya ang laman ng mahiwagang USB na yun? Itong mangyayari. Makikita mo ha? Okay. Katabi. Congressman Chanco din na Congresswoman. Dito, ulitin mo natin. Katabi ni Janet Garin, si Peking Congressman Benny Abante. Ayan. Then itong mangyayari. Okay. Congressman Chanco din na Congresswoman. Mr. Chair, yun na nga ang problema, no? Nung unang ginawa to, I was against it. How can we investigate ourselves? Tama. That is the primary question. Kayo may kasalanan, tapos kayo imbestigahan yung sarili nyo. Yan ang punto si Toby Chanco. Isang congressman, sabi nyo kanina, kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Kung ang congressman hindi pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. Ang dami-dami mo pa namang mga kontraktor dyan. Exempted ng congressman? Ay, kayo na magsalita. Kung mga giliw ko na subscribers, kung tama ba yan, pakinggan pa natin sino. So, paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo? Number one. Huwag na kayo mag-imbestiga. Number two, Mr. Chair, here is the USB. USB yan. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert? Yan, magpapaliwanag. Ang USB na hawak niya, magpapaliwanag kung paano nagkaroon ng singit-singit na pundo. Naimbagarabiim sa mga kapsat ko. Mama Santos Yalabi sa mga taga-Pangasinan, lalo ng mga kamag-anak ko dyan sa Bayambang. Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Biro mo, 13 billion ang sa kanya lang. Tapos hindi pa imbitahin as a resource person si Saldico. Ang mahirap, kasi sabihin lang, nag-divest na daw siya. Dati siya may-ari ng Sunwest Incorporated. Ngayon, nag-divest daw siya, pero sa kanya pa rin yun. Yung tinatawag namin ng mga abogado na beneficial owner. Siya yung totoong may-ari. Ang ibig sabihin ng beneficial owner, yung totoong owner. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this para lang sabihin hindi ako Mr. Chair, with due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. Yeah, I have the floor. No, Mr. Chair. I have the floor.
Oh, Just to- yan. on the I have the record, floor. On the record, Mr. I Chair, have the floor. we did not refuse to Suspend. I have invite. the floor. Motion to suspend. O yan. Ganon po ang, bago kasi mag-hearing, totoo yan, kunwari na lang yung hearing at may general instruction si Tambaluslos na kung sakasakali, magkainitan kagayang sitwasyon, mo ikagagad, isuspend ka ng hearing. Maraming salamat, Ma'am Elizabeth Linsangan, sa iyong mga palipad. Si Oknek, no? Nakakawawa talaga mga sambayan ng Pilipino. Amil Muti Talib, cancer stage 4 na ang sitwasyon natin. Tama po. Ganon talaga. Anonsi, nakakatakot gamitin, kalye, tulay, buildings, delikado, peligro. Sa bukas, mamaya, may isa kong ipipicture na tulay, delikado. Amil Muti Talib, sa Iluli City, ay tupa. Nagtupa mga projects ni Diskaya. Asa ni nawala si Diskaya, nawala rin si Saldico. Francisco Monton, good PM engineer. Perni Pinto, Amin Motive, Indonesia 2-0 ang cabin. Ganon na natatakot ako maging Indonesia 2 tayo. Sandro Capid Catalunya, okay. Okay, Castro Di Rabi, Aktik G, ito patuloy natin, pakinggan ko ano nangyari ito. Dito, sinuspindi nila ang hearing. Bakit sinuspindi? Ang disenyo ay kung sino ang may mag-insist na magpakita ng ebidensya laban sa kanilang kakampi, ganun kagad ang kanilang gagawin. Tingnan natin kung ano mangyari ito. Wala, tahimik na. So ano na yan? Yan po, ibig sabihin po, pilit nila itatago ang mukha ni Saldico. Bakit po? Si Saldico po ang susi para malaman kung sino ang ibang mga congressman na involved. Sinasabi ni Lacson na 67 na congressman ang contractor na congressman pa. Ang iba tawag na congresta. Ang tawag naman sa mga anak nila ay nepo babies. Bakit nepo babies? Nepotism. Ang nepotism, hindi ka mag-anak. Ang tawag ko naman sa kanila, klepto babies. Mga anak ng manyak, kleptomanyak. Akalain mo mag-flex sila. Kung ano mga flex nila, may bago ako Christian Dior. May bago ako, sasakay pa ng private plane. Lalo na yung anak ni Elizalde Kwan, Christopher Kitoko, na dating congressman ng Ako Bicol Party List. Papakita pa yan sa loob ng aeroplano, nagbibideo. Pinapakita yung aeroplano na private plane sinasakyan. Hindi pa kayo nahiya? Katas ng flood control? Tayo mga Pinoy, lalo tayo, mahilig tayo mag-flex sa ating mga nakuha na tagumpay. Yung noon, ang tagumpay, sukatan ng tagumpay, pag nakapunta ka ng Saudi, tagumpay ka. Pagbalik mo, nakabili ka ng jeep, pampasada. Nasa likod, sa istribo ng jeep, sa likod, nakalagay, katas ng Saudi. Ayun. Tapos, kung engineer ka pa Saudi, ang laki ng karatula sa likod ng jeep mo, the engineer. Ganun tayo. Pero ito ngayon ang mga nagpiplex-flex ngayon, ang pinapakita, yung mga Pilipatik na hirilo na, kung hindi ako nagmali, 25 million ang isa. Napakita ng Rolls Royce, binili ang Rolls Royce kay Sara Diskaya dahil lamang sa payong. Bumili ng Bentley na dahil lamang sa wine glass sa loob ng Bentley. Kita mo yung ugali nating mga Pilipino. Ang problema sa mga Pilipino, which is common naman, sa ngayon, nakikita ko ay pigil pa kayo ng Pilipino, natatakot pa. Pero baka darating ang Indonesia to. Kasi sa Indonesia ngayon po, ang nangunguna po ngayon sa Indonesia sa protest rally ay mga Grab drivers at saka ibang mga app drivers sa mga motor. Diyan mo makita ang the power of motorcycle riders. Ang dami-dami nila. Ang source ng kanilang protesta, bakit inaprobahan ng Kongreso ng Indonesia na dagdagan, na bigyan ng sahod kada buwan ang bawat congressman, $3,000 bawat isa. That is equivalent to 180,000 pesos sa Pilipinas. Yan na. Tapos ang minimum wage doon, mga nagrarally doon, anong punto nila? Hindi nga ninyo naggawa ng paraan na nagsasara mga
mga pagawaan na maraming nawala ng trabaho, which is the same ang nangyayari sa Pilipinas. Abutin ba tayo magiging Indonesia 2 tayo? Ang tanong ng mga Italyano, Quo vadis, Pilipinas? Saan ka pupunta, Pilipinas? Yan, ito tayo ngayon. Ay. So, sabi naman ni Pipos Reyes, we are doomed. Why? Because we are not doing ifing thing, ha? Renato Serra, Dok Toto, ako katas ng aso kasi work ko dito sa NYC aso. Si Mirian Kiban, tama na tayo, tama kahit papano eh. Naibang Rabi, Marian Kuban, at Kakaili Taparan, yan sa Vancouver. Ay, nandiyan ngayon ang partner ko sa Vancouver, si Attorney Pilahio. Mi idolo, kaibigan at attorney pa rin. Para sa akin, Doc Engineer Toto C. Kausing. Salamat po. So, Magna Cum Laude 007. Kailan kaya may mag-assassin kay Ferdinand Marcos Jr. addict? Yan ang hindi ko masasagot. Tapos, kleptomaniac babies. O, tama na ba? Dapat ganun ang tawag, kleptomaniac babies. At saka pala, yung nakaraan, August yung last one, August 20, August 30, or August 31, may bagyo sa Piñaranda sa Albay. Yung stage na ginawa ng Highton Construction ng contractor na si Christopher Quito ko, na tatay ni Claudine ko, na nag-flex-flex ng kanyang mga bahay, lahat ng mga gamit, ay natumba yung stage. Buntik mamatay ang 5 tao. Akalain mo ba naman, saan ka makakita? Trust ang mga kwadya, yung mga beam, mga biga, saka mga poste. Natumba, nahulog. Paano kasi? Yan ang trabaho na walang design. Hindi, kumbaga nag-collapse yung joint ng mga trusses sa bigat ng tubig na naiipon sa bubong ng stage. Nako, sabi ko, hindi engineer ang gumawa nito. Ay, nako. Magkano kaya? 96 million daw ang halaga. Si Brutsa Barutso, ano naman lang yan, hearing sa Congress. Kaya nga, ganun nga ang nangyari. So, Elizabeth Linsangan, maraming salamat po. Naim Magrabin, watching from Los Angeles, California. Oknik J, nakakaawa ang mga sambay ng Pilipino. Si Amel Muti Talib, cancer stage 4 na daw tayo. So, yan ang ating problema, Renato Serra. So, kung anong katas kayo, babagsak ang Pilipinas at magiging fourth world country. So, Mang Waning, si Comelec appointed na Abante, belt pa lang, Louis Vuitton na. Louis Vuitton na, tapos may Bentley din siya. So, hanggang dyan na muna tayo, no? At maraming salamat sa inyong pakikipanood. Paki-share po sa lahat. Dadami ang komunidad natin. At para maging finally, mag 100,000 na ang ating subscribers list. Kasi maraming umalis sa akin dahil nga, prangka-prangka naman ako magsalita. Ang gusto nila kung sinong kakontrahin na tao, oras-oras kakontra na ako dito. So, yan lamang po. Magandang gabi sa inyong lahat.